Kung ano ang ginawa noon mga kababayan ng mga dilawan sa impeachment ni Corona, ay gayon din mga kababayan ang ginagawa ngayon nila sa impeachment case laban kay VP Sara. Natatandaan nyo mga kababayan, nung panahon ni Corona, ganyan din ang kanilang estratehiya. Araw-araw nilang sinisiraan sa media mga kababayan. And then, nagkakalat ng mga kasinungalingan, mga propaganda. Tapos, ang sabi ng anak ni Panelo, mga kababayan, kaya gusto nilang halungkatin itong bank account si VP Sara Duterte, mga kababayan, ay gayon din daw ang gagawin nila nung ginawa nila kay Corona. Na kaya lumakin, mga kababayan, ang value. Dahil sa halip na deposito, mga kababayan, ang titingnan nila sa bangko ay ang tiningnan nila ay cash flow. Ibig sabihin mga kababayan, deposit at withdrawal, in-add up nila hanggang lumaki mga kababayan. At gayon daw din ang kanilang purpose dyan mga kababayan. Kaya nangangati sila mga kababayan na silipin itong bank account si VP Sara dahil gagawan na naman nila ng propaganda ang mga animal. Ang tanong, uubra ba ito? Kakagat ba ang taong bayan? Pero wala silang paki sa taong bayan mga kababayan dahil gagamitin lang nila ito sa kanilang bogus na proseso mga kababayan. Sila lang ang maglolokohan at sila lang din ang magdidesisyon mga kababayan dyan sa kanilang nilulutong kabalastugan. Panoorin nyo po ha. Bago mag-file ng impeachment, aaraw-arawin nila si VP Sara. Aaraw-arawin nila mga kababayan. Narinig nyo na mismo ha. Sinabi mismo ni Corina mga kababayan, The VP Sara Saga. Ang umpisa daw mga kababayan ng pag-iimbestiga ng media sa saga ni VP Sara tungkol dito kay Madriaga. At hindi na ito nakakapagtaka mga kababayan. Gawain na ito ng media eh. 'Di ba? Matagal na nila yung ginagawa mga kababayan na ginawa sila kasangkapan ng mga politician. Tapos, tsaka nila i-file yung impeachment complaint para maka-gather ng suporta. Pero, parte pa rin yan sa kanilang plano mga kababayan. hindi na bago to sa mga Pilipino eh. Alam na nila yung nangyayari. Alam na this mga kababayan. Gas-gas na ang mga propagandang iyan dahil ginamit na rin yan dati sa mga nagdaang mga politician. By the way mga kababayan, ang tao pong ito, ang abogadong ito mga kababayan, ay anak ni Panelo. Na magaling din kasing brilliant ng kanyang ama mga kababayan. Hindi na sila magpapaloko sa mga ganitong style. Style nila Nasubukan bulok. na ng Pilipinas yung style ng pamamalakad noon under kay President Noynoy Aquino. Ni Panot mga kababayan. Ginamit din yan, di ba? Yung pagpapa-impeach sila kay Corona. Grabing twisting nun mga kababayan at bumahari ng pera. Nagalit si Panot mga kababayan kay Corona dati dahil hindi siya napagbigyan mga kababayan sa desisyon ng Korte Suprema at natalo sila mga kababayan sa kanilang kaso sa Hacienda Luisita. Ngayon kay Pangulong Marcos Jr. So alam na nila eh kung ngayon ginagawa na naman ni mga kababayan. Ni Bangag, yung ginagawa ni Panot na worst president. Ngayon, mas worst pa ito. sino yung tunay na nagsisilbi sa bayan at sino yung nagpapanggap lang. So, hindi dito makaka-apekto dun sa mga sumusuportan kay VP Sara. Ang naniniwala lang sa kanila mga kababayan, sila lang din. Yung kasinungalingan nila, sila ang nagsisinungaling, sila lang din ang maniniwala. Para, ewan lang natin mga kababayan, ma-justify ang kanilang kabulukan. 2016, tatay nyo po, yung abogado, same din tatay na si Salvador Panelo. na issue dito, yung pag gusto nilang buksan, ito nga pong mga bank accounts ni former President, then Mayor Rodrigo Duterte po. Nakikita Ang kanilang mga kababayan, si Trillanes. Ngayon, si Trillanes din ang nasa likod niyan. nyo po ba? Kasi ang nag-aakusa din doon is si dating Senador Trillanes. So nakikita nyo po ba na same script yung kanilang ginamit din po rito this Exactly time? the same. Tingnan nyo yung mga mga kababayan. Yung mga maraming dokumento daw kuno na bad paper. Sa kanyang anak. Ay, nako. Mukhang gano'n lang which medyo katakatakan din kasi Kataka-taka. paano noon, diba? Ngayon. Pero yung grupong yan, ganyan talaga sila maglaro. Maduming maglaro. Yung kahit kay Justice Corona pa noon. The same people mga kababayan, no? Diba? Itong grupo din ng mga dilaw mga kababayan ang nagpagorgor kay Justice Corona noon mga kababayan. Ang nangyari doon is
pinalabas nila na malalaki yung mga deposito or yung mga laman ng bank accounts ni Justice Corona, pero ang totoo doon, ang ginawa nila doon is yung pagpasok at paglabas ng pera sa bank account ni Justice Corona, in-add nila lahat. In-add up nila. Example, mga kababayan, nagdeposito ako ngayon, tapos later on, winidraw, dalawang 1,000. Nagdeposito ako ng 1,000, pero yung 1,000, winidraw ko kalaunan. In-add nila, mga kababayan. Withdrawal plus deposit. So, 2,000 ang nireport. Para lumaki, kunwari. Yung labas at pasok, in-add nila lahat. Instead na pag pumasok, yung current balance lang. mababawasan paglalabas. Ginawa nila, in-add nila lahat. Kaya lumobo tuloy yung amounts. Kaya nagmukha tuloy na may tinatago si Justice. Yan pala ang kanilang taktika, mga kababayan. Ay, Diyos ko. Tapos, yan ang nila, mga kababayan. Ibabalita nila, umabot sa milyon-milyon. Sobrang laki ang mga kababayan. Cash flow daw. Cash flow, mga kababayan. In and out yan eh. Okay lang sana kung yung in lang, mga kababayan. Dahil yun lang ang pumasok eh. Pati nga sa in. Malay mo yung sobrang na-withdraw, mga kababayan. Ibinalik, pinasok ulit. Kasi yung pera pa rin. Justice Corona or may ninakaw siya o anuman. Tapos yun, ganun din ang ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kahit ata kay Vice President Binay noon, ganyan din ang ginawa nila. So, baka kaya, Taktika. kasi trademark nila yan eh, kaya nila sinusubukan ulit. Baka Dilawan, sakaling gumana this time. trademark. And if ever po na gumalaw dito, umaksyon ang ombudsman po, kumbaga magdudulot ba ito ng krisis po, lalo na sa legal system po natin? Talaga. Dahil kapag ibebenda naman mga kababayan ni Boying Remulla ang dalo. Bendalo. Mga kababayan, tatakbo, mga kababayan, si VP Sara sa Korte Suprema. Sigurado tayo dyan. Dahil hindi siya dapat kasuhan, mga kababayan Impeachable siya. At siguradong matatalo si Boying yan, mga kababayan. Pero wala silang pakialam, mga kababayan. They will do it anyway. Hindi naman, kasi I'm sure kung kunyari, kung hindi sinunod ni Ombudsman Remulla yung prevailing jurisprudence on inspections of bank accounts of the Ombudsman na sinasabing kailangan may kaso muna. Hindi pwedeng preliminary investigation lamang sa Ombudsman. Actual case file. Oo nga no. Sige, bendalo. Tapos hindi yan uhusa dapat, mga kababayan, na ang kaso ngayon na mismo dahil impeachable na si VP Sara. Mag-antay siya na mga kababayan matapos ang kanyang termino ni VP Inday. Makapag-utos yung Tingnan natin kung paano ibibendalo ni Tito, mga kababayan, ombudsman. bank accounts. I'm sure yung mga abogado ni VP Sara tatakbo yan sa Supreme. Supreme Court. Pigilan. Eto, ang kapal ng pagmumukha nito si Boying Remulla, mga kababayan, kung sasabihin na ng Supreme Court, that is unconstitutional. And then sasabihin niya, wala kayong pakialam dahil independent ako. Nagmistulang diktador, mga kababayan, sa kanyang sariling opisina. Ombudsboying talaga. Itong paglabag sa batas na to. Opo. Sa nakikita nyo po ba, meron kayong nakikita bang double standard sa pag-appreciate po, lalo na sa ating gobyerno, lalo na sa mga kritiko ng dating administrasyon, doon sa pag-appreciate sa pahayag ni Madriaga naman? Dito, mga kababayan, kay Madriaga, parang, wala talaga silang scrutiny, mga kababayan. Para sa kanila, universal truth na ito. Hindi man lang naging critical, mga kababayan, itong mga bangag, itong media, hindi naging critical, mga kababayan. Kung wala pang social media, mga kababayan, hindi natin madidebunk. Walang nagdidebunk na kasalungalingan itong sinasabi ni Madriaga. Salamat tayo mayroong social media, mga kababayan. Si dating Congressman Zaldico po, attorney, kasi kapwa sila naglahad ng may mga revelasyon dito sa panig po ni Congressman Zaldico. Meron siyang mga ipinapakitang mga resibo, and in fact, siya rin po yung pinuno dito po sa talagang nangangalaga sa pera ng taong bayan or nangangasiwa or nangunguna sa pagbabudget po, no? And kaibahan naman siguro dito kay Madriaga, meron siyang sinumpaang salaysay na yun naman yung hinihingi dito kay Congressman Zaldico. Pero yung pag-appreciate
kung yung ano yung binibigyan ng bigat ngayon. Itong si Madriaga, mga kababayan, is bilanggo ito, ha? Bilanggo. Nahahype ngayon po itong dalawa po, attorney, ano po sa pananaw niyo po? Wala pa naman ata kasing wala pang ina-appreciate or hindi pa actually tinitignan yung mga alegasyon ni Zaldico kasi nga Facebook video lang siya, hindi siya affidavit. Ito namang kay Madriaga, affidavit siya pero hindi pa naman ata siya fina-file kung saan. Kumbaga, Ano pa like teaser pa yan, mga kababayan, kagaya na ginawa ni Zaldico part 1, part 2. This is just the part 1 dahil ang part 2 niyan, mga kababayan, investigasyon na, di ba, mga kababayan, nagsabi na, si Abante Liling na magkakaroon ng investigasyon, mga kababayan, pagdating ng January daw. Release pa lang ito. Pasabog na pinuna din natin kasi And then alam natin, magkatapos sa investigasyon, na mga kababayan? Impeachment na. Ay, nako. The same old story. Dental naman, a few days before the plunder complaint, ilalabas itong affidavit ni Madriaga. So, Madriaga. In that context, wala pang double standard. Yung mga mamamayan pa lang yung nag-weigh in dito sa dalawang sa pag-weigh-in namin, mayroon ng kababalaghan. Allegation na to. Pero sa akin, may affidavit man o wala, dapat bigyan ng pansin yung sinasabi ni Zaldico kasi yun nga, merong dokumento. Merong paper trail naman yung sinasabi niya. Kaya dapat tignan ito ng mabuti ng gobyerno natin. Ang problema kasi maraming exposed sa administrasyong Marcos Jr. Karamihan nga nag-resign na. Kaya na-expose, mga kababayan, nag-resign na, sina mga kababayan, sina Pangandaman, sina Bersamin, sina Tambaluslos, mga kababayan. Wala na, 'di ba? Baka hindi malay nga natin baka tumakas ang mga ugnas na 'yon. Baka hindi suriin ng mabuti itong mga allegations ni Zaldico kasi baka kung sino pa ang tamaan. 'Di ba? Baka mahanap nila yung ebidensyang nagtuturo dun sa mga tunay na responsable dito sa flood control. Tapos, mga kababayan, si Zaldico, mga kababayan, di ba dinamay din niya, in-expose din niya, mga kababayan, yung Lisa Araneta, pagiging smuggler nito, mga kababayan daw, kasama ng kanyang anak, ano nga ba yun? Kapatid na si Martin Araneta. Grabe, Martin Romualdez. Martin din pala yung budget anomalies. Opo, at kung babasahin naman natin yung mga komento ng mga kababayan po natin, napapansin na po nila na kapag antay sa government, yung mga revelasyon o yung mga aligasyon, talagang alam natin kung yung treatment nila dito. Paglaban naman sa mga Duterte, nahahype pa talaga po, nahahype talaga. Totoo yan. Pero yan, mga kababayan, yan din ang double standard. Tama ang sinasabi, double standard. Di ba kapag sinabangag, mga kababayan, ang nabibisto, nasisikreto, ang daling napatay, mga kababayan, ng issue. Samantalang kapag si Sara, aaraw-arawin nila. Yung pagiging addict ni Marcos, mga kababayan, di ba sabi ni Amy, that is a big deal. Yung sabi ni Zaldico, big deal. Tapos isang araw, 2 araw, patay na ang issue. Etong mga media, mga kababayan, ito yung mga nakakadiri na mga mga kababayan, journalism. Journalista ba kayo o mga propagandista? Kung talaga yung nagsasabi ng totoo kasi ikaw kahit pilit dina-downplay or sinisira yung credibility niya, lahat ng pinangalanan niya maliban na lang kay Speaker Romualdez, kay former Speaker Romualdez at kay Pangulong Marcos Jr. nag-resign na or pinag-resign, di ba? So, ibig sabihin, totoo, mga kababayan, di ba? Maliban na lang kay bangag, mga kababayan, di ba, ang pinangalanan ni Zaldico, nag-resign na. So bakit, mga kababayan? Pinagbitiw nila, pinatago na, mga kababayan, para hindi makakanta? Kung hindi man 100% true yung sinasabi ni Zaldico laban sa kanila. Kung hindi 100%, 101%. May katotohanan kasi hindi. May isa lang na
mukhang mga kababayan, hindi ka panipaniwala. Yung wala daw siyang nakuha mga kababayan. Yan lang din. Wag mo naman pasobrahan, Zaldico. Hindi kami naniniwala na zero ang iyong nakuha na benefit dyan. Bakit naman ipagre-resign, 'di ba? Kung walang katotohanan yung sinasabi laban sa kanila, 'di ba? Na Talaga, si Yusek Jojo Cadiz nag-resign, si ES Bersamin pinag-resign, si Secretary Pangandaman nag-resign din, si Yusek Olayvar, si Yusek Gigulo. Gigulo pala pangalan nun. Parang mga kababayan nung naggigulo. European, basta may pelikula yan. Adrian Bersamin. So, ang dami na nila na umalis sa trabaho. Pagkatapos banggitin ni Zaldico yung mga pangalan nila dun sa Tapos Facebook. sasabihin nila nga kasi nungalingan. Bakit lahat ng bilanggit? Videos niya. Po, attorney, yung decision po ng Korte Suprema ukol doon sa unang impeachment complaint, nabanggit doon yung mga grounds, no? Kumbaga nakita nila na palyado yung mismong paghahain. Now this time, meron pong naging statement na inirelease din itong si Vice President Sara Duterte sa ugo nga na muling bubuhayin by February. At nakikita niya yung... Eto ngayon mga kababayan is paghahanda na ng mga buhaya mga kababayan. This is the umpisa. Timing kung saan ay parang same daw noong last Mabaho yan mga kababayan ng timing. filing ng impeachment na may bayaran nangyayari pero inform ito sa mga budget appropriation po, no? Well, in fact, noong nakalipas po na election or bago pa yung election, yung mismong kampanyahan pa, marami na pong mga nagpapaliwanag na mga kongresista kung bakit sila pumirma doon sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte na sinasabi nila kung hindi sila pipirma, wala silang budget, wala silang makukuha. Wala silang karapatan maging kongresista. Yan mga kababayan ng katotohanan. Mga mukhang pera sila. Kaya wag kayong magpapaniwala mga kababayan na magmamakaawa yan tapos sasabihin nila mga kababayan later on na napilitan lang kami. Wala kang paninindigan. Daig mo pa si Judas, binenta mo ang karangalan mo para sa mga kababayan sa pondo. Ang budget appropriation which is nabanggit nga sa recent Wala kang karapatan. payag po ni Vice President Sara Duterte. Sa tingin niyo po, hindi ito na-tackle din ng Korte Suprema sa grounds, no? Pero sa tingin niyo po, magiging palyado po ba yung isang impeachment pag sakaling totoo man itong mga nababanggit nga na kapalit ng pirma yung budget appropriation or hindi? Di ba? Parang bribery na yan mga kababayan. That is a form of bribery. Tapos, form of corruption na din mga kababayan. So kung pumayag sila mga kababayan, kasabwat sila, kasali sila mga kababayan sa korupsyon. Yan ang maliwanag dyan. Pinag-aralan talaga ng gusto ng pumirmang kongresista dahil nga merong kapalit. Basta pirma na lang po siya, attorney? Oo naman, kasi crime yun, bribery yun, yung ginawa. Bribery. And then, Bibigyan mo sila ng pera. kung ikaw ay mga kababayan, nagkipag dyan, pumayag mga kababayan, kasabwat ka. Palit ng pirma sa impeachment. At saka, yun nga, ang sabi mo nga, sabi ng Supreme Court sa impeachment na kaso ni VP Sara, sabi nila, alam mo, yung impeachment complaint, kasama yan sa politika. Political process siya. Most of it is a political process. Pero kailangan, kahit political process siya, sumunod pa rin siya sa mga Sumunod sa batas. Due process. Konstitusyon. Ayaw nila So, kung hindi mo susuruin yung impeachment complaint, hindi mo bibigyan ng pagkakataon yung akusado na sumagot at ipagtanggol ang sarili niya at pipirma ka lang dahil nabayaran ka or para bigyan ng project yung distrito mo, malinaw na paglabag yun sa konstitusyon natin. Maliban sa krimen yun, bribery yun.
Opo, may tuturing Kriminal talaga. Criminal. bang main conditioning itong mga nangyayari ngayon po bago pa man yung mismong impeachment attorney? Kasi kung maalala natin, nung una Main pang impeachment, conditioning. Main parang may ganito din conditioning yan. ng mga akusasyon The na same. pinalutang muna bago yung mismong paghahain po ng impeachment. Kaya nga medyo nagkakagulo sila dahil ang dami pong mga impeachment complaint na kanila pong The same strategy mga kababayan. naisampa last time. Di ba dati si Chua, napaimbestiga, good governance daw mga kababayan, pero demonic governance pala. Yeah, mukhang gano'n naman talagang modus operandi nila bago mag-file ng impeachment. Propaganda. Araw-arawin nila si VP Sara. Araw-araw, saga mga kababayan, pati sa media. Aaraw-arawin. Tapos, tsaka nila i-file yung impeachment complaint para maka-gather ng suporta. Pero, hindi na bago to sa mga Pilipino eh. Alam na nila yung nangyayari. Alam na alam. Datin mga kababayan, ang mga kaliskis. Hindi na sila magpapaloko sa mga ganitong style. Nasubukan na ng Pilipinas yung style ng pamamalakad noon under kay President Noynoy Aquino. Tapos Ni Panot, mga kababayan, kay ginawa Pangulong niya Marcos kaya Jr. corona. So alam na nila kung sino yung tunay na nagsisilbi sa bayan at sino yung nagpapanggap lang. So hindi dito makakaapekto doon sa mga sumusuportan kay VP Sara. Opo, and tingin mo nakalimutan ng taong bayan itong issue po ng korupsyon na hindi lang bilyon, trilyong piso na po yung pinag-uusapan po dito. Isama na natin yung medyo hindi rin ma-reconcile pa na Kahit anong pantakip nila mga kababayan, hindi natatalab. Sa makatwid, lalo pang lalakas ang aming suporta laban kay Sara dahil inaapin nyo pagbabudget for 2026 lalo na po dito sa DPWH po, attorney. Hindi makakalimutan ng tao. Napakalaking issue nito. At lahat tayo kasi nagbabayad ng buwis eh. So lahat tayo meron tayong interest dito sa flood control. At syempre Pero natin mga kababayan, ang naaksaya dyan. lahat tayo gumagamit ng kalsada, lahat tayo naapektuhan kapag umuulan. So tingin ko kahit hindi i-cover ng media itong mga investigasyon kuno sa flood control project, kada ulan maalala ng tao na merong malaking issue at wala pang Kada baha. nananagot. Wala pang big fish na nananagot. Ang gusto nating big fish Marcos mga kababayan. Opo, at ito ba'y patunay na insecure talaga po yung mga kalaban po ng mga Duterte? Ramdam nila na Insecure. medyo mababa na yung kanilang image po pagdating po dito sa politika po, attorney, dahil po sa mga naging ganap kaya ganito kadesperado yung kanilang galawan? I think si Senator Trillanes na mismo nagsabi na kailangan diretsahan niya ng sinabi na Marcot. join forces. Ay nako. Yan si Trillanes mga kababayan, dapat mapuruhan na yan pagdating kay Sara. Talagang tuluyan na mga kababayan na ikulong, ibalik. Dapat na sa kulungan nga yan mga kababayan. Dapat na sa kulungan yan si Trililing mga kababayan. Kung hindi lang binigyan ng amnesty mga kababayan ni Panotsky. Marcos supporters or Marcos allies with the Pinks, with the left, and with civil society para matalo ang mga Duterte sa 2028. So, ganun na nga ang nangyayari. Since 2024 pa, or baka even earlier than that, nung sinimulan nila yung confidential fund issue kay VP Sara, ganun na yung ginagawa nila. Kasi alam At sa tingin natin, planted ni Marcos yan mga kababayan dahil binigay yan ni Marcos Galing yan sa opisina ng presidente mga kababayan. Ang sabi ni Marcos, use this VP Inday para para sa iyong national, 'di ba? In-expand ni VP Sara ang kanyang opisina mga kababayan. Sa halip na kung kay Lutang sa Maynila lang mga kababayan, si VP Sara ginawa niyang buong bansa ang covered ng kanyang opisina. hindi nila matatalo si VP Sara Ayun, sa mga patas kababayan, na eleksyon. Opo, huling topic ko lang po, attorney, balikan ko lang. Yun ang ginamit nila mga kababayan, na gamitin mo muna itong confidential fund Inday. And then, mga kababayan, later on, yun pala din ang ginamit din nila para isyuhin, gawa ng issue si VP Sara Duterte. Grabe talagang pambabudol, no? Po yung naging desisyon po ng Korte Suprema doon sa
PhilHealth no fund no. Ano po sa tingin nyo ang susunod pang dapat? Yan mga kababayan, yung desisyon ng Korte Suprema sa PhilHealth. Maliwanag pa yan mga kababayan sa sikat ng araw na that is impeachable offense na. Diyan pa lang mga kababayan, pwede nang ma-impeach si Marcos. Na hakbang, kumbaga hanggang doon na lang ba nagtatapos na isole ang pera at meron pa ngang debate kung restore ba, return o restore ang dapat gawin, attorney? Ayan ata inaaral. Dapat return. Ang ginagawa nila mga kababayan, restore. Ibinalik lang ang yung dating estado na bigyan ng PhilHealth ng pondo. Kung ganun lang, parang thank you na mga kababayan yung kinuha nila. Kung magpa-file lang motion for reconsideration ng gobyerno, parang hindi ko sure kung tama ba yung nabasa ko na hindi na magpa-file ng motion for reconsideration ng gobyerno. Pero Kapal ang mukha. hindi pa final yan eh. Tapos dun sa usapin naman na return versus restore, tamang pag-usapan yan kasi nga saan manggagaling yung 60 billion? Baka naman ang Galing din sa panggagalingan niya. Galing din sa tao. Diyos ko Lord. Dapat nga yung kung sino yung mga nag-utos niyan kay Marcos mga kababayan, kunin yan sa kanilang pagbayarin mga kababayan. Pagbayarin. Sequester yung kanilang mga ari-arian dahil anyway, ninakaw niyan lang yan mga kababayan Sigurado tayo. Yan, buwis din ng tao. Binayaran na namin yan with the contributions sa PhilHealth. So, parang doble ang bayad para sa Double 60 whammy. billion na ito. Pero hindi ko alam kung ikaw yung nag-interview sa akin last week. Ang sabi ko dito is, dapat yung Supreme Court, merong ganitong question about return versus restore kasi higit na 1 taon inabot yung Supreme Court bago magdesisyon sa kasong ito. Natutulog. Ang sinasabi ko dito, sana kung mas mabilis lang yung action ng Supreme Court, di sana walang question na paano na yung 60 billion na gastos na. Diba? Kung ura mismo yun mga kababayan, nung pagkuha o plano pa lang mga kababayan, di ba nagsampa na agad dun sa Sana na-return na yun mga kababayan. Hindi pa nagastos. Ang Supreme Court nag-antay pa mga kababayan na maubos after ng nagdesisyon. Kasi nung nag-file yung ang pinakaunang grupo na nag-file ng kaso laban doon sa PhilHealth fund transfer is sila former Senator Coco Pimentel. Nag-file sila August 2024 pa. Sila ko COVID. Tapos nung nag-file sila noong August 2024, Sumaktay yun sa issue. meron pang 2 tranche na natitira na ita-transfer sa gobyerno. Isang Sana napigilan 30 yun. billion, isang 29 billion. Dapat nag-TRO muna yung Supreme Court kung hindi mo na makakapag-desisyon mga kababayan, no? Talaga, kasabot na. So, Visit. yung 30 billion, October 2024 yun nakaschedule na matransfer sa National Treasury natin. 29.9 billion naman sa November 2024. Pero anong nangyari? Yung Supreme Court, naglabas lang sila ng TRO pagkatapos na matransfer yung kulang 30 billion. See? Kaya ang napigilan lang ng TRO na inisyu ng Supreme Court is itong 29.9 billion na third tranche, hindi siya nalipat sa gobyerno. So, ang tagal mga kababayan, inantay pa nilang mga kababayan, makuha pa ng mga bangag bago nag-TRO. Kasi kung umaksyon lang agad yung Supreme Court, di sana pati yung 30 billion hindi na nalipat. Tapos kahit man nalipat, kung umaksyon sila agad, di sana hindi nagastos yung pera. Diba? So ngayon, meron tayong tanong, return ba o restore? Kasi ang tagal ng dapat return and then may kasamang kulong mga kababayan. Gusto natin Bartolina yan si Bangag at si Recto. panahon na inabot bago sila nagdesisyon dito. Right. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa mga kababayan po natin na nanonood po sa mga oras na ito. Sabi nga ni VP Sara, maging mapanuri tayo, huwag tayong magpapaniwala sa mga paninira laban sa kanya at laban sa pamilyang Duterte kasi
halatang halata naman yung mga Halatang pakay halata. ng mga to. Oo. Imbis na respetuhin yung boto ng Pilipino or yung kagustuhan ng karamihan sa atin, gagawin nila ang lahat para mabaliwala yung boto natin kung sino yung gusto nating ihalal na leader ng bansa. So, magmatsyag tayo, maging mapanuri at huwag magpapadala sa mga naratibo ng mga grupong ito na Grupong bangag. politika at hindi hustisya ang habol. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post the comments below.